patuloy niyo po kaming samahan sa pagpupuri, pagsamba, at pagbubulay ng salita ng Diyos. Sama-sama po tayong tumanggap ng biyaya ng ating Panginoon. Sa umagang ito, atin siyang purihin at awitan ng may galak, may tuwa at may saya sa puso. Hallelujah! Sama-sama tayong kumanta. Umawit para sa Panginoon. Ibigay natin ang pinaka-the best na worship para sa Kanya. Galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Lahatin na puso, pinapalang ng lubos. Ang Diyos na ay kapayapaan, ang Diyos na ay kagalakan, ang Diyos na ay kalakasan, sa bawat pusong napapagyan. Kaya't ang awit na papuri, awit na pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para sa Kanya. Minsan pa may galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Lahatin pinagpalan ng lubos. Hanggang sa kapayapaan, ang Diyos na ay kasalakan, ang Diyos na ay kalakasan, sa bawat pusong napapagyan. Kaya't ang awit ng papuri, awit na pasasalamat, at ang awit ng pagsambay. Para lang kanino? Para lang sa Kanya. Minsan pa, ang Diyos na ay kapayapaan, ang Diyos na ay kagalakan, ang Diyos na ay kalakasan, sa bawat pusong napapagyan. Kaya't ang awit ng papuri, awit na pasasalamat, at ang awit ng pagsamba para lang sa Kanya. Kaya't ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Kaya't ang awit ng pagsamba lang sa Kanya. Hallelujah! Patuloy natin siyang awitan. Sabay-sabay tayo pumalakpak at patuloy na umawit para sa Panginoon. Dahil tunay na kay saya at kay ganda kapag tayo nagpupuri sa Kanya. Amen! Dahil saya at ganda, tayong lahat ay sama-sama umaawit, nagpupuri, sumasayaw at kumakanta. O dahil saya at ganda, tayong lahat ay sama-sama umaawit, nagpupuri, sumasamba.
Holy One, the Creator of Israel, your King, who makes a way through the sea and a path through the mighty waters. Hallelujah. Worthy, Lord, I worship you. I worship you. You are here. Worthy, Lord, I worship you.
sabay natin sabihin sa Panginoon na lahat ng pagulit pagsamba. Purihin natin siya. Hallelujah, Panginoon, dakila ka. Tunay na you are waymaker, Panginoon. Miracle worker, Panginoon. Hallelujah, purihin ka, sampahin ka. Ikaw natatangin, nag-iisa, Panginoon. Wala nang iba, Panginoon. Hallelujah. Dakila ka, Panginoon. Patuloy na purihin at sampahin natin siya. Ganyan ka katakila, Panginoon. Yes. Tunay na makapangyarihan ka sa lahat, Panginoon. Katulad na nabanggit sa akin din, Panginoon. You are waymaker, the miracle worker, Panginoon. Patuloy na tinutupad mo ang pangako mo sa inyong mga anak, Panginoon. Ikaw lamang nag-iisa, ikaw lamang ang daan papunta sa Ama, Panginoon. Wala nang iba. Dakila ka, Panginoon. Kahit sa umagang ito, ikaw patuloy namin bibigyan ng papuri at pagsamba sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, Panginoon, sinasamba. Tunay pong dakila ang iyong pangalan. Kayo aming Diyos na mabuti, ang Diyos na kailanman po hindi nagbabago. Ang pag-ibig sa amin ay hindi nagmamaliw. Sa kabila, Panginoon, ng aming mga pagkukulang, patuloy kayo naging tapat sa amin. Patuloy po namin kayo itinataas sa aming buhay, pagkat kayo aming Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Panginoon, muli po kami nagpapasalamat sa isang magandang umaga na patuloy niyong pinagkakalob sa amin. Salamat, Panginoon, sa panibagong buhay, panibagong kalakasan, pag-ibig at pag-asang pinagkakalob niyo sa amin. Salamat, Panginoon, sa nakalipas na isang linggo na patuloy na kayo po ang gumabay at nag-ingat sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, pagkat kayo nga po ang aming Diyos na patuloy na nagkakaloob ng lahat ng aming mga pangangailangan. Ang aming great healer, Lord God. Ang aming great provider, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, kapag wala kayo, wala po kami, Panginoon. Walang magagawa ang sarili namin mga gawa, Lord God. Panginoon, nagpapasalamat din po kami, Panginoon, sa umagang ito na muli nakalalapit kami sa inyong harapan. Panginoon, humihingi kami ng tawad sa lahat po ng aming nagagawang kasalanan. Kayo po ang nakatatalos ng amdaman na aming mga puso. Patawad, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa lahat ng aming mga kasalanan, naiisip, nasasabi at nagagawa. Lord, itinataas po namin ang gawain ito mula sa simula, Panginoon. Patuloy na kayo po ang siyang maparangalan. Patuloy namin tinataas ang maghahayag ng iyong salita. Salamat, Panginoon, sa buhay ng aming pastor. Dalangin namin ang bawat salita na lalabas sa kanyang bibig. Patuloy na kayo po ang siyang maparangalan. Itago niyo po siya sa inyong likuran. Patuloy na dalangin namin na pagpalain niyo po siya, Panginoon, ng magagandang bagay. Ingatan sa bawat sandali, lalo na, Panginoon, sa kanyang pagbiyahe. Patuloy na balutin niyo po siya, Panginoon, ng inyong proteksyon. Amen. Salamat din po, Panginoon, sa mga salita na aming maririnig sa araw na ito. Gawin niyo po kami, Panginoon, maging ilaw at asin sa aming sambahayan, sa aming kapaligiran, sa aming community, Panginoon. Makita na ang Diyos na aming sinasamba ay Diyos na buhay, Lord God. Patuloy din namin, Panginoon, tinataas ang mga gawain pamaya, ang water baptism, Panginoon. Dalangin namin ang katagumpayan ng gawain ito. Ingatan ang mga magbabiyahe, patuloy na pagpalain, Panginoon. Dalangin din po namin ang lahat ng mga sambahayan na sumasamba sa mga oras na ito. Patuloy na pagpalain at patuloy na kayo po ang siyang mabigyan ng karangalan at kapurihan, Lord God. We thank you, Lord. Patuloy sa iyo lamang po ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo ay mag-aral ng salita ng Diyos.
Tingnan niyo tong picture na to. Everyone here. Ano nakikita niyo? What? Puno na mayroong butas. Sabi ni Yana kanina, Aliana, sabi niya, oh. Ayun niya, oh. Ang totoo, kuwagong na siya. Ayun yung kuwago. Ayan. Ang tawag dyan, camouflage owl. Okay? Yan. A camouflage owl or the eastern screech owl. Napakahusay niya disguise. Kasi sa umaga, ang mga kuwago ay tulog. Ngayon, para hindi sila makain ng predator, kailangan hindi sila makita. Kaya pag nadapo sila sa isang lugar, kung ano kulay ng lugar, yun din sila. Kaya pag tinignan mo, parang walang kuwago. No? Kung hindi siya didilat, hindi mo malalaman na may kuwago pala. Okay? Magaling siya mag-blend sa tree bark. No? Pero alam nyo, listen, may mga Kristiyanong ganun din. Alam niyo ba yun? Sa tanong mo sa katabi mo, alam mo ba yun? May mga Kristiyanong ganun din. Kapag napasama sa mga hindi mananampalataya, hindi mo na malalaman kung siya ay mananampalataya o hindi. Wala nang pinagkaiba. Nag-camouflage din. Tama ba yun? Parang hindi ata tama yun. No? May mga mananampalataya who can easily be influenced by their surroundings. At yung kanilang life's value is almost exactly the same with the world. No? Kaya ito yung dahilan bakit si Pablo nagpapaalala. Anong paalala ni Pablo sa Romans chapter 12 verse 2? Sabay-sabay, malakas. Huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiya-siya at lubos na kalooban ng Diyos. Ang sabi niya, huwag ninyong tularan. In English, Romans 12:2a, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. Huwag tumulad sa mundong ito. Huwag tumulad sa daloy ng mundong ito. Kailangan ganito ang mangyayari sa atin. Tingnan natin yung pagkakaiba ng worldly and godly. Ito, tingnan natin. Ano sa worldly? Ito, number 1, sabay-sabay basahin, live for yourself. Yan sa mundo. Sa mundo, ganito, pakinggan nyo ako. Ganito payo sa'yo. Kapag masaya ka sa isang bagay, kahit mali gawin mo. Yan ang mundo. Totoo ba yun? Mali. Hindi lahat na nagpapasaya sa'yo, makabuti sa'yo at makapagbigay ng kagalakan sa ating Panginoon. Can you say amen to that? Amen. Di ba? Ano dapat? Dapat ganito tayo. Basahin natin yung pangalawa. Live for God and others. Can you say amen to that? Nakasan nga natin? Live for God and others. Can you say amen to that? Amen. Sa mundo, eto sila, materialism. Yung materialism ugat ng inggit. Yung materialism ugat ng corruption. Kasi nainggit ka, gusto mo magkaroon ng ganon, mandadaya ka para ka lang magkaroon. Hello? Dapat, ang values natin as Christian, as followers of Jesus, yung pangalawa, simplicity. Sabi natin, simplicity. Simplicity. Bakit? Dahil kapag meron ka ng Jesus sa buhay mo, yun ay sapat na. Lahat bonus na. Kapag hindi pa sapat sa iyo si Jesus, wala nang sasapat sa iyo. Hello? Pag si Jesus hindi pa sapat sa iyo, wala nang bagay pang sasapat sa iyo.
But if Jesus is enough for you, lahat ng bagay na meron ka, pasasalamatan mo sa Kanya. Hallelujah. Di po ba? Sabi natin, maganda kung makatira sa Japan. Maraming mga Japanese na namamatay na malungkot. Maganda tumira sa Korea. Maraming mga Koreans na namamatay na malungkot mag-isa. Meron silang magandang lugar, malinis, mayaman, masarap ang pagkain, maginhawa buhay, pero malungkot pa rin. Anong kulang? Wala si Jesus sa buhay nila. Do you understand that? Kaya lahat ng bagay, pasasalamatan mo na. Bakit? Because you have Jesus. Tapi kami katabi mo. Kaya huwag kang reklamista. Mapagpasalamat ka. Number 3. Ito ang worldly values. Sabay-sabay. Get even. Ano ibig sabihin nun? Pag sinuntok ka, suntukin mo rin. Pag sinipa ka, sipain mo rin. Yan ang mundo. Tama po ba? Sabi ng tatay, bakit ka umiiyak? Kagagaling mo lang sa school, iyak ka na iyak. Sinuntok po ako ng kaklase ko. Dapat sinuntok mo rin. Yan ang mundo. Tama? Hello? Yan ang mundo. Pero hindi yan ang values ng mga tagasunod ni Jesus. At turo ni Jesus, pag sinampal ka sa kabila, ibigay mo pa yung kabila. Alam nyo, yung sasakyan ko 2 beses na nabangga. Yung una, naatrasan. Pinabayaran ko, sige na, okay tayo. Okay sa'yo, okay sa akin. UP yung unahan ko. UP, yung bumper ko, UP. After 2 days, bumalik. May self-healing yung bumper ko. Naghimala, bumalik. Parang hindi nabangga. Punta naman kami ng Trinoma, binangga naman kami sa gilid. Inausap ko yung driver, sabi ko, susunod, wag kang singit ng singit. Ang laki niya kasi, Raptor siya eh. Kukotse lang. Singit siya. Tamaan yung gilid ko pa. Sabi niya, paano sir? Sir, paano? Sige na. Diba? Sabi ko, wag ka na lang singit ng singit. Natuto ka na. Pag iba, no? Bayan na yan! Pag may baril pa, ano? Parang alam niyo yun. Yan ang mundo, hello? Pero tayo, ito yung values natin. Basahin natin. Overcome evil with good. Sabay-sabay. Overcome evil with good. Pag ginawa ka ng masama, gawan mo ng mabuti. Yan ang turo ni Jesus. Hello? Dahil kapag ang masama, gantihan mo ng masama, ilan ang masama? Tama po ba? Ulitin ko. Ang masama, gantihan ng masama, ilan ang masama? Dumami kumonte. Pero sabi ng Panginoon sa Kristo, ang masama, gantihan mo ng mabuti, mawawala ang masama. Palapakan natin ng Panginoon sa Kristo sa kanyang aral. That's our values. Ano pa? In the world, promote yourself. Sarili mo ang ipakilala mo. Pero si Jesus, humble yourself. Bakit? Sabi ng Panginoon sa Kristo, kanyang ibinababa ang mga nagmamataas. At ang mga nagpapakababa, kanyang itinataas. Amen po ba? Sa mundo, seek your own pleasure. Dito ko masaya eh. Right? Ganun sa mundo. Kung saan ka masaya, dito ako masaya. Pero si Jesus hindi. Seek His kingdom first.
Seek God first. Can you say amen to that? Para masarap humiga ngayon at maghilig. Tama ba? Parang sarap nakahilata lang at naghihilig. Anyway, may online naman si Pastor sa online na lang. Amen, Pastor, amen. Pag hindi kaya talaga, may sakit din. Sa church sa bahay lang. Pero pag kaya, sumamba sa Panginoon sama-sama. Amen? Not your own pleasure, but His pleasure. Tama po ba? Hindi sarili natin. Kanya. At yun ang nais ng Panginoon. Yun din nais ni Pablo. No? Pero alam nyo, buhay Kristiyano hindi madali. Maraming temptation, maraming tukso, maraming hindi magandang influence ang mundong ito. Napakalakas. Ang buhay Kristiyano ay parang sumasalungat sa agos. No? Hindi madali. Hindi madali. Sa sanlibutan ito, ang gusto ng sanlibutan, kasalanan, pagsuway, pagre-rebelde. Pero tayo mga mananampalataya, gusto natin sumunod sa Diyos. Kaya sumasalungat tayo sa agos. Makakayanan ba natin? Kaya ang question, how can we overcome temptation and pleasure of this world? And ang sagot, not by our might. Hindi natin kaya. Hindi natin kaya. Sapagkat tao lamang tayo. Taas ng kamay mga New Year's resolution. No, walang hello, mga nag-New Year's resolution dyan. Unang linggo, okay. Promise siya, promise. Gulay lang ako. Gulay lang kakain ko. Ang rice ko, half rice. Yeah. After 2 days, nakapanghihina pala. Makapang-inasal kaya. Only rice. Hindi natin kaya. Mahina tayo. Kaya makinig tayo sa payo ni Paul. Let's listen to Paul's advice on how to overcome influence and temptation of this world. Let's read Ephesians chapter 5, 15 to 21. No, 20 lang yung nalagay ko. Pero hanggang 21. Let's read together, sabay-sabay. Malakas. Kaya't mag-ingat kayo sa uri ng inyong pamumuhay, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. 16. Lubos ninyong gamitin ang pagkakataon sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya't huwag kayong maging mga hangal. Sa halip ay unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong magpakalasing sa alak na sanhi ng kahalayan. Sa halip ay mapuspos kayo ng Espiritu. Mag-usap-usap kayo sa pamagitan ng mga awit, ng mga himno, at ng mga awiting espiritual. Mag-awitan kayo at mag-alay ng himig mula sa inyong mga puso sa Panginoon. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, lagi kayong magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa Diyos na ating Ama. Verse 21, malakas, sabay-sabay. Pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Sinulat ni Pablo ito sa mga taga-Epeso para paalahanan ng iglesia na wala nang iba pang option ang Diyos para sa pagpapahayag ng mabuting balita maliban sa church. There is no option B. Ang unang option niya noon, Israel. But Israel failed. Pangalawang option niya sa New Testament church. Sipatin mo yung katabi mo. Sipatin mo lang. Tapos bulungan mo, kasama ka doon. Can you say amen to that? Sama-sama tayo sa tawag ng Panginoon to share the gospel. Pag ang church hindi na nag-share ng gospel, wala na iba pang gagamitin ng Panginoon. Tayong gagamitin niya. You say amen to that? Pero alam niyo, City of Hope, sabihin ko, ako mag-grade. Kunwari ako mag-grade. Very good. Very good. Very good tayo.
Bagamat iilan pa lang ang nag-share ng gospel. And I hope and I pray, hindi lang iilan sa mga susunod, kundi lahat na tayo hahayo, ipapahayag ang mabuting balita. Say amen to that? Amen. Ito sinasabing very good. Kasi sa araw na to, magbabautismo tayo. Okay lang po ba, mga taga-Bandig, tayo kayo, mga babautisman from Bandig? Sige, wag mahiya. Yan. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord! Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Sige, upunan. Praise God. Okay. Praise the Lord. Ito yung mga taga-Bandig. Ang humayo doon, una si Pastor J. Ngayon sila si Pastor na tuloy. Pastor Pards. Brother Pards. Okay? Pero mamaya, may bautismo rin sa Dasmariñas. Merong 9 ata na babautismuhan sa City of Hope, Dasmariñas. Palakpakan natin ang Panginoon. Nakita niyo ang City of Hope. Aktibo sa paghayo. Wala nang iba pang gagamitin ng Panginoon kundi ang iglesia. Kundi ang church. Tayo. Tayo ang kanyang gagamitin. Ang sabi niya sa Efeso 3:7 at sumusunod, let's read together, sabay-sabay. Sa kagandahang loob ng Diyos, ako'y ginawa niyang lingkod upang ipangaral ang magandang balita. Ang tungkuling ito'y ibinigay niya sa akin sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ako ang pinakahamak sa lahat ng mga pinili ng Diyos. Dahil may minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang natatanging kagandahang loob na ito na ipangaral sa mga hintil ang magandang balita tungkol sa di masukat na kayamanan ni Kristo. Verse 9. At upang may paunawa sa lahat kung paano isasagawa ng Diyos ang kanyang lihim na plano sa mga nakaraang panahon ay inilihim ito ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Okay, malakas ha, sabay-sabay. Ginawa niya ito upang sa pamagitan ng iglesia ay may pakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan sa sangkalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. Yung kulay-pula lang, sabay-sabay natin basahin. Ginawa niya ito upang sa pamagitan ng iglesia ay maipakilala ngayon. Can you say amen to that? Amen. Sa pamagitan nino? Sa pamagitan nino? Church. Ako, prayer ko. Mga taga-Banlig. Sa mga babautisman na batang ito, kahit isa o dalawa magpastor. Pwede ba? Pwede. Isa o dalawa magpastor. Alam niyo, ang church may dalawang paraan ng pagpapahayag ng mabuting balita. Yung una, ang tawag diyan, proclamation. Ito yung preaching the gospel, teaching the gospel, sharing the gospel to others. Yung T40, di ba? Sharing the gospel to others. Ito'y puro pagsasalita. Ito'y pagsasalita, pagpapahayag ng mabuting balita. Pero yung isang paraan ay ito, demonstration. Ito yung pamumuhay ng ebanghelyo. Ito yung pamumuhay sa ilalim ng kontrol ng banal na Espiritu. Ito yung kung ang proclamation, ang ebanghelyo naririnig. Sa demonstration, ang ebanghelyo ay nakikita at nararanasan. At alam nyo, lagi sinasabi, action speaks louder than words. Can you say amen to that? Mas malakas ang dating ng gawa kaysa salita. At dito, sa mga talatang ito, sabi ni Pablo, meron dalawang uri ng tao dito sa church. Sabi niya, nag-mention siya ng dalawang uri ng tao. Yung isa, hindi ipinamumuhay ang ebanghelyo at ang tawag niya ron ay foolish person. At mamaya pag-usapan natin yung spirit-filled person. Let's talk first the foolish person. Hindi siya yung pulis yung may barila, hindi. Kundi foolish. Okay? Sabi niya sa verse 15, again, sabay-sabay.
Kaya mag-ingat kayo sa uri ng inyong pamuhay, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Verse 17, sabay-sabay. Kaya huwag kayong maging mga hangal, sa halip ay unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Sa English, therefore, do not be foolish. No, in-explain ni Paul that foolishness is contrast to the gospel witnessing of the church. Kapag ikaw ay namuhay sa kahangalan, walang maniniwala sa iyo. Tama po ba? Pwede ba yan habang si Pastor lasing na? Mahal kayo ng Diyos. Pwede ba yon? Sino maniniwala? Walang maniniwala. Di ba? Habang merong kalaro ka sa sugal, alam mo, love ka ni Jesus. Kasi may maniniwala sa'yo? Wala. That's foolishness. Hindi yun makakatulong sa pag-witness sa gospel. Sabi nga ni Pablo, the word foolish in Greek is apron. Ang ibig sabihin, sabay-sabay sabihin natin, senseless. Stupid. Again, senseless. Stupid. Sa Tagalog yan, wala sa katinuan. Sabi mo, wala sa katinuan. Di ba? Ang ibig sabihin ng foolish ay wala ka sa katinuan. Bakit? Because you are under the influence not of the Spirit. Hindi ang Espiritu ang nag-i-influensya sa iyo. Verse 18 said, sabay-sabay, huwag kayong magpakalasing sa alak na sanhi ng kahalayan, sa halip ay mapustos kayo ng Espiritu. Sino ang nag-i-influensya sa iyo? Pwedeng alak, pwedeng droga, pwedeng maling damdamin. Di ba? Sabi ni Donna Cruz, yung mga tito-tita dito, kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa. That's wrong. That's foolishness. Paano kung si Leklek tumibok ang puso sa 10? Wow, isa nga pastor, wala eh. Tama po ba yun? Hello? Mali. That's foolishness. Wala sa katinuan. Senseless. Wala ka na sa katinuan. Di po ba? Yung masyado kang nababalot ng impluensya sa iyo, yung ginagawa mo, di mo napapansin, wala na sa katinuan. Wala na. Para ka ng baliw. Yung mga nakainom, anong itsura? Parang baliw, tama? Yung nasa impluensya ng droga, parang baliw, tama? Yung mga masyadong na in love, mukhang baliw. Di ba? Tatanungin natin si Sister Leia at si Brother Parch. May pagkakataon ba hindi kumakain si nagkukulong lang sa kwarto, hindi kumakain. Hindi siya pinansin ng crush niya. Hindi po ba? Hello? Yung mga naging bata rin noon, ako, Joy. Ganti naman. Masyadong emotional. Pag bata ka, masyadong emotional. Hindi napansin. Hindi ako pinansin. Parang baliw. Senseless. Stupid. Tama po ba? Kasi ano ang nag-i-influensya? Example. Naalala nyo sa balita? Mga guest na nag-ransack ng... Nasa katinuan ba yun?
May tao bang matino na yung water dispenser lagay mo sa swimming pool? Kinabukasan, wala na silang trabaho, bumalik yung katinuan. Oh, wala na kaming work. Malaki ba bayaran? Bakit nila nagawa? Impluensya na alak at droga na wala sa katinuan. And Paul said, kaya sabi ni Pablo, huwag ka magpa-impluensya sa alak. A person is under the control of alcohol or any strong influence, such as bad emotion, surely become out of self-control. Hindi mo na alam ang ginagawa mo. Hindi mo na alam ang mga desisyon mo. Hindi na. Bakit? Kasi emotion na. Kaya nga sabing ganon, kapag masaya ka, huwag ka bibili. Ubus pera mo. Pag malungkot ka, huwag ka magdesisyon. Yan pag malungkot ang desisyon, hiwalay, magpakamatay. Ang emosyon, mabigat na kalaban. Hello? Kaya nga maraming mga naloloko eh. Maraming nabubudol. Alam nyo, kung percentage ng nabubudol, malaki percentage ng mga babae. Kasi babae emotional eh. Madali maawa. Di ba? Madali maawa. Madali sa Singapore, may natawag na love scam. Kasi sa Singapore, mag-asawa, trabaho si lalaki, trabaho si babae. So si babae, hindi na nasasabihan ng asawa ng, "You're so beautiful. I love you." Wala nang gano'n. Buti kami ni Joy, hindi nalagpas na maghapon na magsabi ng, "I love you," pagising, pagtulog, "I love you." Sa Singapore nga, balikan natin. Ang daming mga babae ang nalalove scam. May naka-online. Sabihin nung naka-online, "You're so beautiful." Sabi ng Singapore, "Oh, I'm beautiful. Please send me dollars." "Okay, no problem. I'm beautiful." Mabigat ang emosyon. Gagawa ka ng desisyon na wala ka sa katinuan. Masira pamilya mo, masira sarili mo, masira lahat ng bagay. Naintindihan natin? Kaya, sabi ni Pablo, instead, being influenced of anything, dapat you should be influenced by the Spirit. Can you say amen to that? Dapat Spirit-filled tayo. Number 2. Let's read together. Sabay-sabay. Number 2. Sabay-sabay. Spirit-filled person. Taong puspos ng Espiritu. Bakit ba kailangan mapuspos ng Espiritu? May dalawang bagay. Una, for specific tasks to do. Halimbawa ako, kung magpipreach ako, lagi ako nagpipray, "Lord, puspusin mo ako ng iyong banal na Espiritu." Si Faith kanina. Alam ko nag-pray siya bago umakyat dito. Tama ba, Faith? Bata pa to, pero ginagamit na ng Panginoon. Brother Bards, bago yan mag-OBS, nagpe-pray yan. "Lord, guide us, empower us. For specific purpose, specific task, pray tayo, puspusin mo ako, Panginoon." Pero maganda, araw-araw, no? Yung number 2, for constant demonstration of the gospel. Araw-araw. Hindi lang linggo. Hindi lang tuwing tutugtog. Itong ating mga musician. Hindi lang tuwing tutugtog. Kundi kahit Monday, papasok sila. Bago pumasok, magpe-pray sila. Tama ba, boys? Panginoon, puspusin mo kami ng Espiritu. Kasi ang mundong ito, marumi ang mundong ito. Pagiging maraming chicks, parang hindi na siya seryoso. Parang pinagtatawanan na lang. No?
Yung pagiging babaero, parang pinagtatawanan na lang. No, no, no. That's not a joke. That's not a joke. Hindi yung joke. Hindi yung humor. Pag may makita kayong ganung post, don't laugh. Angry face lagay nyo. Hindi siya joke. It will destroy you. It will destroy your life, your family. Sisirain ka. Pinagagaan ng mundong ito yung mga bagay na mali. Hello? And we need the Holy Spirit. No? Kailangan natin ng banal na Espiritu para labanan ang mga ganong bagay. Verse 18 said, sabay-sabay ulit, sabay-sabay. Huwag kayong magpakalasing sa alak na sanhi ng kahalayan. Sa halip ay mapuspos kayo ng Espiritu. Ano ang bunga? Verse 19, sabay-sabay. Mag-usap-usap kayo sa pamagitan ng mga awit, ng mga himno at ng mga awiting espiritual. Mag-awitan kayo at mag-alay ng himig mula sa inyong mga puso sa Panginoon. Sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo, lagi kayong magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa Diyos na ating Ama. Verse 21, sabay-sabay. Pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Yung iba, pag sinabing filled by the Spirit, sa ibang grupo, hindi naman sa church natin, nagtatangs. Di ba? Bla 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 bla. Sa kaya yung daw ang kapuspusan. Yung iba natutumba. Yung nag-slaying, ha? Pag ginawa natin dito, laging may bukol si Jumong pag-uwi. Bukol ang bukol yun. Hindi tayo ganon. Sabi na yun daw, ganon. Pero si Pablo iba. Kung ang kapuspusan ng Banal Espiritu is moral uprightness. Pag puspos ka ng Espiritu, babait ka. Tama po ba? Paul's emphasis of fullness of the Spirit here is not spiritual gifts, but Spirit's fruits. Fruits of the Spirit, or fruit of the Spirit. Yun ang bunga ng kapuspusan. Alam nyo, tawag ni Pablo sa mga hindi puspos na mga espiritu o ng espiritu o wala sa panguna ng espiritu ay namumuhay pa sa laman o sanggol pa. Ang Kristiyanong hindi namuhay sa ilalim ng kapangyarihan ng espiritu. Tingnan mo yung kapatid mo. Sabihin mo, pabebe. Sanggol pa. Sige, tapikin muli. Huwag kang pabebe. Ha? Ano sabi ni Pablo? Sanggol. Matanda ka na pero sanggol ka pa rin yung ngayon pabebe nga. Matanda mo na, baby ka. Ano ka ba? Pabebe ka. 1 Corinthians 3:1, sabay-sabay, malakas. Mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman, mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain, sapagkat hindi nyo kaya iyon, sapagkat hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya. Verse 3, sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman, ang inyong pag-iinggitan, pag-aaway-away ay palatandaan na makasalimutan pa kayo at namumuhay pa ayon sa laman. Hindi po ba? Hindi po ba? Pag wala sa ilalim ng Espiritu, kayong palaaway, religiok mo. Kapatid, palaaway ka na. Pray tayo, mapuspos ka ng Espiritu. Hello? Pag nasa ilalim ka ng control ng Holy Spirit, ang unang bunga, pag-ibig. Sabihin natin, pag-ibig. Tama po ba? Pero, ito yun. Sabi ni Pablo, if your life is controlled by the Spirit, ano ang gagawin mo? Doon sa mga verses. Sabay-sabay. Speaking songs and hymns, singing and making melody, giving thanks, submit to one another. Tingnan natin. Balikan natin yung talata. Konting atras sa kapatid na ayan.
verse 18. Verse 18. Yan. Okay? Ang papasahin lang natin yung kulay dilaw. Kasunduan? Kulay dilaw lang. Sabay-sabay. 1, 2, ready, begin. Sali ay mapusuan. 19. Mag-usap-usap kayo, pag-awitan kayo, at mag-alay ng himig. Lagi kayo magpasalamat, pasakot kayo. Maganda ba bunga ng Espiritu? Balikan natin. Verse 18 ulit. Baka hindi natin narinig lahat. 18. Sabay-sabay. Sa halip ay mapuspos kayo ng Espiritu, mag-usap-usap kayo, mag-awitan kayo, at mag-alay ng himig. Lagi kayong magpasalamat, pasakot kayo sa isa't isa. Pag binaligtad natin, ganito, pakinggan niyo ako, pag binaligtad, huwag ka mapuspos ng Espiritu para lagi kang naiinggit, lagi ka nang aaway, magulo ka, at wala sa katinuan. Gusto mo yan? Papikin mo din katabi. Gusto mo yan? Sabihin mo, kaya huwag ka pabebe. Tama po ba? Dapat mapuspos tayo ng Espiritu. Para, alam niyo, napakaganda ng mundo kung lahat ng tao under the control of the Holy Spirit. What a word. Pero tayo mga Kristyano, kapag tayo ay laging puspos ng Espiritu Santo, ating ipinapamuhay ang ating identity bilang asin. Bilang asin. Sabi ni Jesus, tayo ay asin at ilaw. Tama po ba? Sabi natin, asin at ilaw. Isa pa, asin at ilaw. Hindi natin pag-usapan yung ilaw. Yung ilaw kasi, pwede siyang maka-apekto kahit nakahiwalay. Tama ba? Pag maghahanap ka ba, kailan mo idikit sa mukha mo yung ilaw? Hindi, no? Kahit malayo siya, right? Pero yung asin, listen. Yung asin, para magkaroon siya ng epekto, kailangan ilagay. Yung buhay mo, dapat may impact sa mga nakapaligid sa iyo bilang asin. Mangyayari yun kapag ikaw ay nasa ilalim ng control ng banal na Espiritu. At pwedeng ipanalangin yan sa pamagitan ng pananampalataya. Kung lahat tumayo, let's all sing. Let's bow our heads. Pwede natin mula sa ating puso. Pinigin natin ang kapuspusan ng Panginoon ng banal na Espiritu sa ating buhay. The
Dakilang Diyos o sa ito, aming kapasalamat na pupuri sapagkat you are always available as we pray for the fullness of the Holy Spirit. Lord, first we ask for forgiveness. Patawarin mo kami, Panginoon. Linisin kami sa lahat ng aming pagkakasala at pagkukulang. May mga nagawa kami nasadya, hindi sinadya. Patawarin mo kami. May nasabi, may naisip, may nagawa na hindi ayon sa iyong kalooban. Patawarin mo kami. Panginoon sa oras ito, dalangin din ang mga may karamdaman. Lubos na kagalingan sa pangalan ng Panginoong Kristo. Dalangin din ang mga nagdaramo. May financial crisis, economic crisis. Patunayan mo sa kanila, you are our Jehovah Jireh. Panginoon, yung mga nag-aaral ng trabaho, gabayan mo sila. Panginoon, yung mga may mga anak buhay at negosyo, paunlarin mo sila sa ngalan ng Panginoon sa Kristo. Panginoon, yung mga may problema sa bahayan, kayo po magsaayos ito. Maghari kayo sa buhay nito. Panginoon, yung may mga mahal sa buhay sa malayong lugar, sa Middle East, sa Amerika, sa Canada, sa Mandamo, Panginoon. Gabayan, ingatan, samahan, haliwin sa panahon ng kalungkutan, at maging sila kahit malayo sa amin, mapalapit sa iyo, Panginoon Jesucristo. Ikaw po yung mayamang paspas, bendisyon sa amin sa mga nanawa, samahan kami, ingatan, pagpalain ng kamayapaan, kagalakan, sa pamagitan ng Banal na Espiritu, nananahan at nagpupuspos sa amin. Ipagulong lang ang mabuting bagay na kailangan namin. Maranasan namin yung kalapitan at ang iyong papuri. Ibalik lang ng papuri, pagdakila, pagmalahati. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.
patuloy niyo po kaming samahan sa pagpupuri, pagsamba, at pagbubulay ng salita ng Diyos. Sama-sama po tayong tumanggap ang biyaya ng ating